Hello po guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Happy New Year po sa mga partners natin, sa mga taga-subaybay. Maraming salamat. Isang taon naman ang lumipas at nandito naman tayo sa bagong taon, 2023. So Happy New Year po sa inyong lahat, sa mga kababayan natin kung saang parte mga kayo ngayon ng ating mundo. Sana'y nasa mabuting kalagayan po tayong lahat ngayon. This year, ating first vlog, usapan po natin ang nakaraan na taon sa ating lechon manok business. So while magkukwento ako, ipapakita ko for the past 15 days, simula noong yata 15 ng December hanggang katapusan. So yung mga activities natin, tayo, so mga pumunta tayo sa ating mga outlet nung dumaan yung Pasko hanggang New Year. Yung events natin na naliligo tayo together with our employees, ipapakita ko sa inyo. So panoorin nyo lang yung mga videos natin, and then habang nagkikwento ako and nagre-review tayo, ang daming mga napaka-busy natin, ang daming mga kwento, ang daming mga problema din na nasolusyonan sa ating mga partners. Daming problema na magandang problema. Yung mga daming manok na paano daw mag-store, lahat-lahat ng daming problema na maganda. Hindi problema na, magandang problema na about sa business. Kasi alam nyo na, nung Pasko, nung New Year, napakadami, di ba, malakas yung binta. So yung iba, since first time nila nang encuentro sa Pasko at New Year, nagkakandarapa pa kung paano gagawin. So ano yun, magandang problema yon na kung paano gagawin, paano yung mga diskarte. So problema yon, pero magandang problema na mimit, lalong-lalo na sa mga bagong partners, na lalong na sa isang buwan, 3 buwan pa lang nagsimula. Pero mayroon din mga feedback ng ating mga partners na mayroon na siyang 2-3 outlet na first time nilang makaranas ng malakas na season like Pasko and New Year. So ikwenta ko rin sa inyo, habang papakita ko rin sa inyo yung mga ginagawa natin for the past 15 days nung Pasko at New Year. Okay? So dito tayo, dito pa rin sa bahay, no? Napakadaming pending natin ng mga grillers. Mapansin niyo sa likod ko, magulo, kasi dami tayong mga grillers na order. Kasama na dito yung grillers from orders from South Korea sa ating partners doon. So hindi pa rin natin natatapos. Kasi ang guys, yung paggawa ng stainless, medyo hindi basta-basta. So kaya medyo may kamahalan pag stainless, pero sulit naman dahil napakaganda ng stainless na griller. Kasama rin ito sa ginagawa natin noong Pasko, and then kaya medyo natagalan tayo dahil alam nyo na maraming holidays, mga tao natin hindi pumapasok, and then meron pang itong klima natin na malakas yung ulan, so hindi natin natatapos agad. Kaya this week marami pa tayong gagawin. So habang nagkikwento ako, ipapakita ko sa inyo ang ating past events noong 2 weeks ago. Sa mga interested magiging partners, i-text or i-message nyo ako dyan sa aking number na nasa screen. Ito guys, yung yung main outlet natin. So nag-display tayo ng lechon belly. So ito yung main na outlet guys. Yung share ko lang sa inyo na kung medyo maganda yung pwesto nyo, kung malapit sa, lalong-lalo na kung malapit sa inyong bahay, at lalo na kung sarili nyong outlet or hindi kayo nagre-renta, mas maganda lagyan nyo rin ng karinderya. Kasi alam nyo naman yung karinderya ay magandang business din. Kasi ang kitaan dyan ay halos kalahati din eh. Kung magkano yung puhunan mo, sobra pa yung balik ng puhunan mo. So sabay niyan, katulad nito, sa loob yung ating lechonan, and then nandito rin sa gilid ang karinderya. So maganda rin na ang diferensya lang pag may karinderya,
ay yung pag-manage kasi ang daming gagawin. May mangumpra pa kayo ng bibili kayo ng mga, siyempre yung mga lulutuin, then dagdag tao din. Pero yan, dagdag din sa kita or din, lalo na kung nagsimula pa lang kayo sa negosyo, pangdagdag na rin benta. Kasi hindi naman kasi sa lahat na business po, hindi po tayo agad-agad magkakuha ng customer. Slowly yan, huwag po kayo mag-aasa na kagad na kikita kayo kagad sa pagsimula ng negosyo. Hindi po. Para din tayo diyang nag-aaral. Tandaan nyo lang yan na hindi po kagad-agad yan. Kaya nga, kung pansin nyo, kukunti na rin ang nagbi-business, kukunti na rin ang umasinso. Kasi yung iba, sa simula pa lang, negative na, lalo na lang. Kasi baka kalain nyo lahat ng panahon ay malakas. So, may time talaga na matumal. So, during that time, kung mahina ang loob mo, baka siguro sasabihin mo na, titigil na ako. Hindi po ganon. Tingnan nyo naman yung mga kilalang mga malalaking mga negosyo. Hindi sila ganon kalaki ngayon kung hindi pa sila tumatagal. Hindi pa sila nagsisimula sa maliit. So, kasi pagkatagalan ng panahon, makikilala na rin kayo dahil sa time will also help. Niwala kayo. Time will also help na sa katagalan nyo sa negosyo, nandyan kayo. Malalaman ng mga tao na ito, maganda pala siguro to. Masarap siguro din ang manok nito kasi matagal na ito nandito eh. Diba? So, ganun din yan. Itong pwesto na ito, nag-start ako noong 2009, 2008 yata, nung hindi pa ako nag-resign, nagtatrabaho pa ako nitong time. Sa everyday sales ko, nasa lang mahirap para ako makakuha ng 10 sa simula. So, ang ginawa ko, since nandun na yung outlet, tinabihan ko ng karinderya kasi yung first na purpose ko doon na makarinta lang ako, makapagpasahod ako sa tao. So, since mahina lang yung ko, kasi ito guys, hindi to hindi, kung mapansin nyo, itong lugar namin ay hindi to city. Nasa ito sa municipality lang ang grade ng aming bayan. Last barangay pa rin ako nakatira. So, hindi talaga sa sentro. Nasa lang ko, nasa barangay lang. So, hindi last barangay ng aming bayan. Pero sinimulan ko lang talaga kasi highway naman. Kasi sa kabilang bayan din ay meron ding magkalapit na malapit na rin. So, malapit na bayan. So, mapansin nyo ngayon, marami ng mga sasakyan na dumadaan. Pero nung sinimulan ko ito, 2008, bihira lang dito mga sasakyan na dumadaan. Yung mga wala pang subdivision sa mga katabi. So, dahan-dahan, how many years na ba? 2008. So, for about 12 years, ang dami ng development, dumadami ng mga tao, madaming nakakatira, marami ng mga subdivision. So, dumadami yung tao. So, mga tao din na nakakilala, dumadami na rin. Isa tayo dito sa kilala na masarap na lechonan. So, ang advantage guys, pag nauna ka, yung mga tao, kahit pag bago na tumatabi, lalo na kung tumatabi ay hindi lang kilala, hindi nila pinapansin. So, nandito pa rin tayo pinapatronize ng mga customers natin. So, bali kung isipin nyo kung ano pang pwede may dagdag. Ano pa bang mga dinagdagdag ko nito? So, meron akong crispy chicken, and then mayroon din akong time na nag-barbecue. Since ang tao nyo guys ay isa lang, ang idagdag nyo na produkto ay yung accountable or yung madaling i-account. Like for example, yung crispy chicken. So mabibilang nyo naman yun kung ilang piraso yon. Yung barbecue, mabibilang din yun. Tapos yung sa atin dito kasi sa Cebu uso yung puso or hanging rice. So yun ang nilalagay na pang instead of kanin, yun ang
puso or hanging rice kasi nabibilang din yon. Then yung soft drinks. So tandaan nyo guys na itong negosyo natin ay wala kayo palagi. So kailangan lahat ng produkto nyo ay madaling i-account. Then huwag nyo masyadong damihan ng produkto para hindi mahirapan kayo mag-control. Kaya yung mapansin nyo yung barbecue, mabibilang naman yun, di ba? Yung crispy chicken, yung hanging rice, yung yung soft drinks, nabibilang naman yun, di ba? So yun ang mga gagawin yung dagdag na produkto sa inyong mga outlet kung iiwan mo niya yung product. Pero kung kayo mismo yung attend sa karinderya, kahit ano, basta kayo mismo yung nagka-cashier or nandun kayo palagi, okay lang kung kahit anong mga ulam yung ibibenta nyo. Lalo na yung mga sinusukat, yung mga estimate lang, okay lang yun basta kayo mismo ang nag-attend sa inyong mga tindahan. Huwag nyong pabayaan. Pero kung lang yung mga iiwan nyo lang sa inyong mga tauhan ay yung mga controllable or yung mabibilang sa inyong mga tao. So sa din dagdagan nyo rin ng mag-start na rin kayo sa Lechon Belly. Kasi itong Lechon Belly guys, kung napansin nyo sa nakaraan kong bago lang ng mga video, meron tayong daming order. So dagdag kita din yan. Although hindi yan everyday na bintahan kasi alam nyo naman pag lechon, ang mga tao naman ngayon hindi naman araw-araw kumakain ng lechon baboy kasi yun nga, baboy kaya seasonal lang. Ang mga tulad ngayon, Christmas, New Year, yan ang mga kalakasan ng mga produkto na yan. Then may mga birthday, mga party. So, pag makilala ka na sa lugar nyo, ikaw na yung pinupuntahan. Kaya tayo, sa mga hindi season, pumibinta rin naman pero hindi katulad ng ngayong mga holiday season, Pasko, yun, napakadaming binta. So, kung mapansin nyo yung yung vlog niyan sa mga Lechon Belly, meron sinasabi ko dyan na pwede kayong kikita ng nito na 1,000 dyan bawat piraso na Lechon Belly. So sa mga dyan, mga partners, simulan nyo yan, dahan-dahan nyo simulan yan para makikilala kayo. Ang style ko niyan, ang mga orders ay kinukuha doon sa mga outlet and then iniisa lang yan dito sa bahay niluluto tuwing may mga season na tulad ng sinasabi ko ng Pasko at New Year. So diyan natin iniipon lahat ng mga orders at niluluto doon sa bahay namin kasi iba kasi ang setup ng guys, iba ang setup ng Lechon Belly griller, kakaiba doon sa manok. Mas malaki yung mas malaki yung setup ng griller ng belly. May mga sukat na maganda kasi hindi yan basta-basta magpa-crunchy ng balat kung wala kayong magandang griller. Kung open ng inyong lechonan, hindi kayo magka-attend ng magandang crispy na balat. So mas maganda rin yung inyong magiging griller ng Lechon Belly. Okay? No? So, ito guys, mapansin nyo, itong ating pinasyalan ay Cebu Safari. Ito yung pinapasyalan natin noong Christmas. Yung bago nag New Year. Masyal kami dito, yung mga pamilya. Sa atin ito ngayon, isa ito ngayon guys sa dinadayo ng mga kahit locals or mga turista kasi ito na yung yata sa Asian, ito na yung pinakamalaking parang zoo. Hindi naman siya zoo kasi kumpleto siya. Lahat-lahat nandito, mga wild animals, makita niyo yan ngayon. Nandito, magaganda din dito yung nila, yung bird show, napakaganda. So alisin ko lang yung guys, yung audio, kwentuhan lang tayo. Papakita ko lang yung mga nilalakad or pinupuntahan natin.
Okay, so shout out sa ating mga partners. Kay sila ni Sir Henry Rosales ng Haros Lechon dyan sa Laguna. Kay Sir RG Lechon sa Zamboanga City. Kay Sir Lito ng FCT 888 dyan sa Antipolo City. Kay Sir uh, kay Sir Don MC Lechon dyan sa Rizal. Kay Sir Edmund Kalikdan dyan sa Novaliches. Kay Sir Don Franco, siyempre, di yan malimutan natin. Ito yung pinakamalakas nating partners, Don Franco. Mayroon na siyang 3 outlet. Kay Sir Junel Beslig, ang may-ari ng John Lawrence, guys. Ngayon, magtatatlo na yung outlet niya. Napakalakas din. Kay kay Sir Ariel Bakulongan diyan sa Kalbayog, Samar. Katbalogan, Samar. Siya po ang ating malakas na kaibigan partner diyan sa Katbalogan, Samar. Bago lang siya nag-start, guys, noong December. At sa atin pang mga soon-to-be partners, kay Sir Edward Makaspag dyan sa Miagao, Iloilo. Hindi pa rin tayo nakapag-start kasi yun nga, maraming holidays na dumadaan. Hindi na tayo nakapag-concentrate sa pagtrabaho. So, soon-to-be, pupunta tayo dyan sa Iloilo kasi tayo po magtatayo ng kanyang tindahan. Kay Sir Vic Billones dyan sa Marilao, Bulacan, our soon-to-be partner. Papadala na natin kanyang griller. Hinintay na lang natin ang schedule ng barko. So, kay Sir Vic, pasensya na po sir ha, kasi di natin control ang schedule ng mga shipping lines. Sir Vic Billones. And then doon pa wala sa Sultan Kudarat, sa Libak, Sultan Kudarat. Kay sir natin doon, nasa ibang bansa. Pero nandun na yung kanyang griller. Nasa Sultan Kudarat na. At kay Sir si Sir Wilchan Anoos, nasa Saudi Arabia pa rin. Soon to be partners natin, coming home this coming March siguro, si Sir Wilchan Anoos. Kumusta sir? Sino pa bang hindi natin na mayroon din tayo bagong partner dyan sa Isabela, si Sir Eugene dyan sa Isabela. And then dalawang Eugene, Sir Eugene din ng Pilar Bohol, pupunta dito today. Pupunta siya dito, mag-observe sa ating business. And then kay Sir Winston Lopez, dito siya ngayon guys. Today nag-training tayo ngayon sa kanya. Nandito siya ngayon sa Cebu. Sir Winston Lopez. So, kumustahin ko pala yung mga partners natin kung nakapagsimula ba sila. Si Lucas Lechon dyan sa sa Kamaling, saan ba yun? Sa bandang Bicol. Limutan ko yung address. Ganito guys, ganito yung natin ha. Baka naman magtaka kayo, di ko kilala yung mga pangalan ng mga partners natin. Hindi ko po talaga ma-memorize lahat guys kasi hindi naman franchise yan. As I said, para tayo mga DIY, kaya nga yung yung bayad natin ay bayad lang ng mga materials na binibigay ko sa inyo, like mga griller, yung mga gamit sa paglilitsyon. Yun lang ang worth ng inyong binibayaran. Tinitraining namin kasi kanya-kanya na po tayo. Pagkatapos ng training nyo, nandun na kayo sa inyong area of responsibility. Kayo na yung mismo yung dumiskarte using sa mga tinuturo natin and then guided sa ating mga videos. Panoorin nyo sa aking mga videos dyan sa iba na hindi pa hindi talaga na master
Kung nahihiya kayong tumawag or minsan di nyo ako na-contact, mag-refer lang kayo dyan sa video ni Madam Rax, yung channel ni Madam Rax. Nandoon tinuturo yung tamang pagtuhog, tamang pag-inject, tamang pagluto ng lechon belly. Nandoon. Kaya kung nahihiya kayo tumawag, but as I said, please huwag kayong mahiya na tumawag para ma-guided kayo sa inyong business, kasi lahat naman ay di naman din agad-agad makuha yan sa training. Iba yung sa actual na, kasi everyday marami tayong masalubong na mga or ma-encounter na mga baguhan lang na problema. Pero magandang problema yan na every time na mayroon kayong mga may encounter na medyo hindi nyo alam, maganda yan kasi at least na-encounter nyo yan kung paano yan i-manage. Yan ang makakatulong sa inyo along the way sa ating pagninegosyo. So, kailangan ma-master natin lahat. Kasi, saan naman tayo patungo? Kaya, huwag kayong mahiya magtanong, tumawag, gagasto minsan ng load para masagot ang ating mga problema. Nandito lang po tayo. Inaano ko naman yan sa inyo, ina-assure sa inyo na yung ating mga partners, pag sinasabi kong lifetime na mentoring, ito yan po ay lifetime. Kaya yung mga iba na tagal ng hindi nakatawag, tawag na kayo, huwag kayong mahiwa. Nandito lang po tayo. Okay? So, isa din sa na-encounter natin nung kasagsagan ng holiday, may tumatawag sa atin na yung storing ng kanilang manok. Nakaproblema siya dahil since first time niyang mag-order ng napakaraming manok, siguro nasa-short siguro siya sa lamig ng storing niya. So, importante ito guys, bibili kayo ng freezer na extra kung madami na ang inyong mga orders. Kasi kailangan niya yung manok natin na dinideliver within the day or within how many hours from delivery, dapat may process na yan. Huwag nyo ilagay sa freezer na hindi na process dahil doble ang trabaho nyo. Halimbawa, ilalagay nyo pagdating ng delivery, ilalagay nyo sa freezer tapos kinabukasan nyo pagagawin. So, hindi yan kaagad-agad nyo ma-process yan dahil frozen yan, aabutan pa yan ng ilang oras. Palalambutin po nyo yan, saka i-process. So, ang daming trabaho. And then, wag nyo din yung reminders, wag nyo ilublob sa tubig yan kung na-frozen na kasi masisira ang quality ng ating manok. Hindi naman na nababaho, pero nasisira ang quality. Pag chop nyo ng inyong manok, parang bunot, nawawala ang grano sa ating meat ng manok. So, pag maglagay kayo sa freezer, naka-frozen yung manok, huwag nyong, pag gusto nyong palambutin, i-tow nyo na through air or lagyan ng electric pan or hintayin nyo yung lalambot. Hindi yung ilolob nyo sa tubig para lang madaling lumambot. So, masisira ang quality. So, pag ganun, mayroong maraming delivery, siguraduhin nyo na ang inyong manok na dinideliver ay maraming yelo. Maraming yelo para madaling hindi kayo masisiraan ng produkto. So, pagdating, i-process nyo and then individually wrap talaga. Tapos ilagay nyo sa loob ng freezer na ma-frozen siya. Within 24 hours dapat na-frozen na siya kung hindi nyo ito gagamitin. Like for example, yung ginawa ko noong bago nag December 25, since expected talaga yan na maraming bumibili. Dami yung i-upgrade, like starting December 19 or 18, pwede na kayo mag-order. Damihan nyo ng order kahit everyday. Halimbawa, kung kumonsumo kayo dati ng
100 a day, gawin nyo ng 200, starting 21, 20, ganun. Daily 200 para pagdating ng 24 or 23, marami ng pondo ang inyong freezer. And then dahan-dahan rin na nagpo-process ang inyong stocks kasi huwag nyo biglain. Napakadaming pa-deliver nyo and then hindi nyo maagad ma-process. So, pag hindi nyo ma-process yun guys, siyempre ilagay nyo sa freezer. So, napo-process din yan. So, everyday kahit instead na yung daily nyo na sales is 100, gawin nyo ng 200 everyday para i-process nyo today, kinabukasan nagpo-process na siya. So, dagdagan nyo ng delivery another day. So, ipatong nyo lang siya. So, at least lahat ng manok na store doon sa freezer nyo ay napoprosen. So, tandaan nyo na dapat talaga pag naglagay kayo sa freezer, after 24 hours, pag hindi yan nagagamit nyo, kailangan na siya, frozen na. I-check nyo palagi sa gitna ng inyong freezer kung ito yung malambot ba yung mga manok na sa gitna. Karamihan talaga, kadalasan, yung nasa gitna ay malambot pa. Kaya alisin nyo yung nasa gilid, yung mga matitigas na ilipat nyo sa gitna. Tapos yung sa gitna na malambot pa, ilagay nyo sa gilid para hindi kayo masiraan ng produkto. Kasi tumawag sa akin yung isang partner natin na since baguhan pa lang siya, first time niyang magkaroon ng maraming stocks. Siguro nakalitaan niyang magiging mapro-frozen. Yung manok niya hindi tumitigas siguro for more than 2 days. Nagka-green. So ganun talaga guys, kakadelikado ang manok. Kung kinukulang ito sa lamig, talagang masisira siya. So isang yun. Lugi tayo noon pag magkaroon kayo ng ganyan. So palaging tandaan natin, yung produkto po natin ay meat or pagkain. So, ilang minutos lang siya na hindi nakalagay sa na napoprosen or hindi na doon nagda-drop ang kanyang lamig. Nasisira ang quality ng meat. Kasi yan na ng bacteria. So, kailangan pag wala kayong freezer, yung delivery palaging frozen. Palagi mayroong maraming mga yellow. Kasi yung isa din sa ginagawa ko noong bago mag-Christmas, yung manok, everyday ako nagpa-deliver, then po-frozen. Lahat ng outlet, nilalagyan ko ng dahan-dahan, hindi mo biglain na marami kasi. Pag marami kasi guys, hindi kakayanin ng freezer. Kaya sinasabi ko, everyday lang pa-deliver ng tamang-tama lang na ma-process siya for the next 24 hours. Then the next day naman, deliver na naman. So, last day noong pagka December 23, since halos lahat ng freezer natin ay puno na, yung dinideliver na supply na fresh chicken, ang ginagawa ko, nung nag-deliver sila, nagpasama din ako ng mga crushed ice or yellow na crushed. So, nilalagay ko sa styro. So, mayroon kasi tayong tamang guys, pag preserve ng manok, kahit abot pa ng 1 linggo yan, basta tama yung paglagay mo ng yellow, kahit 1 linggo, hindi masisira. Style niyan, yung yellow, mga 2 inches sa ilalim ng styrofoam ba? 2 inches, and then lagay na yung manok, naka-neck on. Kumbaga neck on, yung liig na sa ilalim. So, yung puwet nakaharap sa taas. So, magkatabi-tabi yan, tabi-tabi lahat. Sikit na sikit. Magkasikit yung lahat na manok. And then, pagka lahat ay naka-pile up na, parang nakabanig na yung manok, another 2 inches of yellow. Crushed ice na talaga gamitin nyo guys ha. Yun ang ilalagay nyo. 2 inches para hindi masisira ang inyong manok. So, covered lahat. Kumbaga, paglagay ng yellow na crushed ice, wala na kayo makikita na paa ng manok. Lahat ay covered na ng yellow. Tsaka dagdag din kayo ng another layer ng manok. Meron yung nakanikon pa rin. Lahat. Kahit nakadikit-dikit yan guys. Kasi papile naman nyo yun. Dikit-dikit talaga. As in, dikit na para siyang nakapile na
saka another yellow. Yun ang ginagawa ko, nag-store ako ng mga 300 pieces. Kasi pagka 24, 25, 26, walang delivery yan. So, in case, pag naubusan ako ng stock sa mga freezer ko, meron din ako mga bubunot, mahuhugot doon sa mga styro ko na pundo. Doon kukunin yung mga manok na, siyempre, nauubos na. So, doon ko sinasadya ko talaga nilagay sa yellow lang. Kasi hindi siya titigas eh. Pag nauubusan ako, bubunot lang ako doon, paprocess ka agad dahil hindi siya na-frozen naman. Yun ang kagad-agad nating magagamit. Kasi pag yun ang i-stack mo doon sa freezer, napiprosen yun. So, di mo magamit ka agad. Ang tagal pa naman yan palambutin. Minsan, naabutan isang araw. So, pag ganun, stock din kayo ng mga styro na malalaki or kayong mga lumang mga freezer. Pwede yun, yung pag tawag natin yan ang ice pack. Doon kayo mag-ice pack para by the time gamitin niyo yung manok, hindi siya frozen. Fresh pa rin siya kasi ang daming yellow nakalagay. Naliligo siya talaga sa yellow. Natatabunan. So, pag bunot mo yan sa manok, kahit ilang minutos lang, pwede nyo nang mo-process, luto na kagad. Kasi lang siya, malambot pa siya, hindi siya napoprosen eh. So, pwede mo gagamitin kagad. So, yun ang paraan sa pag-store ng fresh chicken tuwing mga maraming holidays. Kasi pag ilagay mo sa freezer na frozen, hindi mo yung kagad ma-process. So, yellow lang. Bili kayo ng maraming yellow or crushed ice na para na siyang kasi ginagaling kasi yan guys, yung crushed ice. Pwede kayo mahingi dyan sa inyong supplier para doon nyo nilagay sa inyong mga styro. So, ganun guys, ganun ang pag-store ng manok. Isa yan sa nagiging problema ng ating isang partners na tumatawag sa akin. Nakaawa nga ako pero wala naman ako magawa. Pero gawa nyo lang paraan kung paano yun i-salvage yung nasisira. Pwede naman yun hugasan, pagkain nyo sa aso, paulan nyo sa aso, lagay nyo sa freezer lang muna, then paulam sa aso. Kasi kunting amoy lang, dumidikit sa ating lechon, nasisira. Although hindi pa siya sirang-sira, pero pag may kunting amoy na, hindi na po pwede yung binta sa ating mga customer kasi masisira tayo niyan. So, yung mga ganyan na mga kunting process nyo lang, gawin nyo ng pwede pang ma-recover. Okay, so, yan ang isa sa mga na-encounter natin na problema sa ating mga partner. Pero karamihan naman ay masaya. Katulad ni sa lahat nating partners, grabe. Sabi nga ni Don Franco, sir, grabe sir. Saya-saya ni Don Franco. Halos lahat talaga. Guys, starting sa mga 15 days. At December 15, everyday halos malakas ang binta niyan. And then dito na sa December 22, 23. And siyempre, sa 24 ng gabi, napakalakas yan. Ang yan kung umuulan. Pag umuulan minsan, meron talagang Christmas noon na pagdating ng 24 ng alas 6 ng gabi, biglang umuulan. Tapos, ang tagal uminto, mga alas 8, alas 9 na. Minsan, ang dami pa naman nating luto niyan. Naiiwan yung ibang mga manok. So, isa din yan sa natin tuwing 24. Pag may ulan, iba, tinatamad ng lumalabas eh. Pero don't worry kasi kinabukasan, 25, marami pa rin niyang bumibili. Nung katulad sa atin, nung Christmas, 25 na, bukas pa rin tayo guys. Tandaan nyo, holiday tuwing holiday. Holiday means marami binta sa atin. Sa Bisaya pa yan ay halin or holiday. Kaya
tandaan nyo, sa business natin, napakalakas ang binta tuwing holiday. Kahit anong holiday. Kasi anytime na kung saan yung mga tao nagpapahinga, kumakain yan eh. So, mas piniprefer nilang bumili na lang ng lechon kaysa pumunta pa doon sa palengke, magluluto pa. Dami pang bibilihin ng mga mga pang pang like mga herbs. Whereas kung bibili sila ng lechon manok na buo, kakain na lang sila. Kaya nagiging na nga pambansang ulam na ang lechon manok. So talagang hindi na seasonal ang lechon manok. Yung lechon baboy parang seasonal lang. Kasi yung iba health conscious, hindi bumibili ng baboy. So yung manok kasi white meat, parang preferred na ng lahat sa kahit anong religion. So parang talagang walang bawal. Kaya preferred yung lechon manok na binibili. Kaya kung mapansin nyo, ang dami na rin mga malalaking kumpanya na pinapasok yung lechon manok business. Pero as I said, wag kayong matatakot dahil there's still enough space para sa negosyong ito kasi as I said, itong negosyong ito ay pang pang small scale, pang medium scale, kayang-kaya. Kasi nga, pwede mong i-manage sa sarili mo ang inyong lechonan. Isang magandang halimbawa guys, itong kay Sir Henry Rosales na outlet. Nasa harapan lang ng bahay niya eh. Siyempre, talagang natutukan niya everyday kasi. Nandun lang kasi nakapasok din ako sa bahay nila. Nandiyan sa harapan lang. So, kahit may tao ka, nandiyan ka lang sa bahay mo, makikita mo ang takbo ng inyong yung lechonan. So, ang saya-saya nga na Sir Henry, nag-send sa akin ng mga pictures. Maraming binta ng lechon belly. Dami ng binta niya. Kaya, ang ginawa din ni Sir Henry pala, pinapasok niya sa Grab, guys. Pag pinapasok kasi ninyo diyan sa mga online na mga platforms like Foodpanda or Grab, yung mga onliners, yung mga mahilig talaga mag-online, mag-order. Pag tingin nila doon sa tingin sila doon sa cellphone nila sa mga app ng Foodpanda or Grab, makikita daw pag mag-search kayo ng lechon, makita na doon yung mga mga lechon nyo, like Haros lechon. Pag pumasok ka ngayon sa application ng Grab, isa na rin doon yung Haros lechon diyan sa Laguna. So, yung iba dyan, kung gusto nyong makapag-serve ng online, pwede kayo member dun sa Grab or Foodpanda. Para yung mga online nyo na customers mag-shopping, doon makapag-order sa inyo. Dagdag yan din guys, dagdag na binta na rin yan. Lalong-lalo na dyan sa Manila. Kasi halos kalamihan dyan, online yung mga orders o delivery dahil sa traffic eh. So, try nyo ipasok sa lalong dyan sa Luzon, try nyo ipasok sa Grab or sa Foodpanda. Magandang din yan, magandang move para sa dagdag na binta ninyo. Okay, so ano pa bang kailangan natin bago yung kasi New Year, gusto kong mayroon tayong kaya medyo mahaba ito ngayon yung ating video sa pakinggan nyo lang ako kasi along the way mayroon tayong maraming mai-discuss. So ito pala yung yung kitaan para natin. Gusto ko i-review yung kitaan natin dito sa itong negosyo na ito. Kasi yung iba talaga natin ma-control. Ang purpose naman natin sa pagnenegosyo ay kikita tayo. So, yung iba, napansin ko, parang natakot sila silang maglagay ng presyo ng kanilang produkto. So, yung iba, halos hindi nagko-compute. So, ngayon, tuturo ko sa inyo kung ano talaga mag-maintain ng markup na kikita tayo. So,
tandaan nyo palagi this year, kung last year tingin nyo ay hindi kayo satisfied sa inyong kita, siguro hindi kayo nagko-compute. Kaya this year, this time around, magko-compute na kayo. Kahit gano'n ka lang kaliit yung binta nyo, basta lumampas sa break-even, dapat kikita na tayo. Hindi sa ibig sabihin na kung umabot na kayo sa break-even, ganun pa rin, hindi pa yung kikita. So, hindi maganda. Imagine for the whole year round, tapos yung ang wala kayong kita. Siyempre, sino naman gaganahan niya magbi-business? So, ngayon magko-compute tayo. Kailangan tayong kikita, guys. Hindi pwedeng nagnegosyo lang tayo na hindi tayo kikita. For the first how many months, kung baguhan ka lang, okay lang. Pero kung umabot ka na ng 1 year na subukan mo ng makabenta ng marami and then sa tingin mo ay walang kita or sabihin mo, hindi naman ako kumikita. So, may problema. So, isang pinaka-immediate answer niyan ay kung bakit ka hindi kumita. Siguro, tapos buminta ka naman, sigurado yan na ang markup mo sobrang liit. So, gawa natin ng paraan yan. Number one concern kasi dyan, pag sasabihin na, ano kasi, mura yung kabila, ganun yung presyo. So, ibig sabihin ba, kung lugi sila, gusto mo rin sasabay sa kanila yung presyo, malulugi ka rin. So, didiskartehan natin yan. Siguro, tingnan nyo, kung bakit mura yung manok. Siguro, maliliit nga eh. So, siyempre, pag maliliit yung manok, puhunan mo, maliliit din. And then, titingnan mo rin yung, katabi mo, kung ilang taon na siya. Or, kasi tayo, kanya-kanya tayong marketing strategy eh. Kung ilang taon na siya sa negosyo, and then, nandyan pa rin siya. Ilang outlet ba siya? Kumbaga, since nandyan yung kakatabi niya, nilagyan ka niyang murang presyo para ikaw lang yung, para ma-alas ka or mawala ka. So, tingnan mo yung ibang outlet niya, mataas pala yung presyo. So, parang ko lang, kinukumpetensyahan ka na nila, pinababa yung presyo nila para tatalunin ka, para hindi kayo tutubo. So, yun ang isa sa yan ang isa sa babantayan nyo kung mag-start kayo. Huwag kayong patalo sa sa mga ganyan na presyo. Ang kasi diyan, yan marketing strategy. Katulad din, kahit ako naman, minsan kasi pag may bago na bagong mga kompetensya, nandiyan ako sa pwesto, ako ang nauuna. And then mayroong bagong tumatabi sa akin, mababa yung presyo. So, sa presyo na binibenta ko ay kumikita ko, at then mayroong bagong tumatabi, napaka-agresibo, mababa yung presyo niya, sobrang laki ng baba. Like for example, bintahan ko is 280, siya nasa 250. Yung liit naman ng manok. Siyempre, sabihin ko, bakit ako sasabay sa kanya na maliit naman yung manok niya? Then, siyempre, yung mga mga tindero ko, binibriefing ko. Sabihin ko na, mura nga doon, pero tingnan nyo naman yung manok namin. Mga laki at masarap. Mayroon ba silang ganito kasarap na manok? So, doon tayo lalaban. Pasarapan, serbisyo. And then, kasi yung manok natin, karamihan ay 1 kilo talaga. Nag-stick na tayo sa 1 kilo. That is, talaga yan. Kumbaga, kung pamilya ang kakain yan, kasya sa mga 6-5 taong kumakain yan. So, sa iba, mayroon namang mura. Ang light lang naman. Then, sigurado yan, pag bibili yan yung customer nyo, sa kanila, din maliit ng manok, tapos medyo mura nga. Baka sa sunod na bili nila, hindi na niya babalik sa kanila dahil ang liit. Tapos tayo, since standard yung laki ng ating manok, mas plus masarap pa. Tumitikip talaga yan yung karamihan mga baguhan na alam niyo naman, kita yung mga Pilipino ay sobrang kuryoso. Pag may mga bagong produkto, titikman talaga. So, okay lang yan. Sa akin, mayroon akong mga experience na ganyan eh. First 1 week ng opening sa katabi, medyo malakas sila. Nandoon yung ibang mga customer natin. Pero later, along the way, lumabas yung ilang linggo, bumalik sa atin. Maririnig mo na yung maraming mga komentaryo.
Ano bang nangyari? Bakit nandito kayo ulit pumili? Sir, ganda, masarap yung sa atin. Malaki yung manok natin. Sa kabila kasi, inconsistent, maliit, and then talo sa lasa. Ano lang kami sir, tinry lang namin kasi mura. Yun ang ano dyan eh. So, huwag kayong matakot guys kasi nandito naman tayo ang advantage lang sa atin, mga partners ay subok na natin ang ating lasa nating manok. Kaya I am very confident na hindi tayo tatalunin in terms sa lasahan lang. Kaya gandahan nyo yung servisyo nyo, gandahan nyo yung outlet nyo. Dapat din ay maganda yung representation sa ating mga customers kasi alam niyo naman yung mga customers marami kasi klase yan. Mayroong very particular sa pwesto, magandang pwesto, maganda ang serbisyo, malinis. So kanya-kanya yan. Kaya lahat gawin nyo para yung ating mga customer ay ma-maintain. Kasi as I said, mayroong customer na kahit paligid ng inyong tindahan ay tingtingnan. So, kailangan maintain natin ang cleanliness. Ako naman, since hindi tayo lagi nakatutok sa ating mga pwesto, minsan nga ako pumunta doon sa ating mga outlet. Naka-frustrate minsan na ang ating tao ay di naglilinis. Pero part sa yan, negosyo. So, magagalit man tayo. Pagsabihan na lang natin kasi minsan may mga tao din natin na pag masabihan, biglang magtampo, alis, so hanap na rin ng tayong tao. So, since ang negosyo natin ay lechon manok uling yan, minsan talaga madumi ang ating grilling machine. Pero palagi lang natin palaala sa ating mga tao na dapat palagi malinis. Minsan din kasi sila guys pagod, mainit yung kaya hindi na nalinisan kagad. But palaala lang palagi na cleanliness importante po palagi sa ating negosyo. Minsan din kasi may mga tao din na mga tauhan natin na pag mainit din kasi guys kaya sinasabi nila di na malinisan yan kaagad-agad that day. So the next day na. And then minsan the next day na pero hindi pa rin nalinisan. So meron na yung problema yan ng ating tao. Kaya minsan inintindi natin dahil nga minsan ang hirap maghanap ng mga tauhan. Okay, so maintain lang natin malinis yung pwesto. Balik tayo guys, no? Balik tayo sa kailangan kikita tayo. So sa akin bigyan ko lang kayo ng bigyan ko lang kayo ng sample. Sa akin pag nakapresyon ako ng halimbawa at 280, there was a time na ang ating bili ng manok ay nagiging balik tayo ng last December. Umabot kasi ng 180 yung supply. 175, 180 per kilo. So 1 kilo yung manok natin. So kaya umabot tayo ng 280 na presyohan. Pero after Christmas nang bumaba na yung presyo ng manok, yung retail ko o yung presyo natin na 280, in-steady ko na. Kasi anytime pag bumaba na yung supply ng manok, bumaba yung presyo, at least babawi na ako doon. Yung iba nga nung nag-180 yung supply, nag-200-300 sila eh. Sa akin, 280 siya. Tapos kuha ko at 180. Mayroon pa rin gross markup na 100 pesos per chicken. Pero after New Year, bumaba kasi siya, naging 170, 160. Umabot pa nga ng 140. So, 140, binta ko is 280. Meron akong 140 pesos per chicken. Dahil nga, bumaba na yung supply. So, wala naman akong rason bakit babaan ko yung presyo ko na 280 na yung iba nga mas mahal pa dyan eh. So, steady mo na lang yung presyo and then kikita din tayo doon sa pagbaba ng presyohan ng manok para yung ating customer din na hindi na sama dito. Anytime, pag bumili doon sila sa outlet, alaman nila na ito na yung presyo, 280. So, bakit mo pababaan pa? At least naman kikita tayo dahil yung iba nga nung tumaas, mas sobra pa yung retail nila. So, hindi na natin pasyadong pinalakihan yung retail. Stick lang tayo dun sa 280 kasi by the time bumaba yung presyo, doon na rin tayo babawi.
So, in totally guys, kahit malang mag-mark up kayo ng 100 per piece. So, kung bilhin nyo ay 180, bintayin nyo to 80. Para mayroon kayong gross na 100. Kukunan nyo yan ng yung 30 pesos para doon sa expenses nyo. Para break even kayo, kukunan nyo 30 pesos. Yun bali ang inyong mag-net kayo ng 70. At least malang mayroon kayong neto na 70, okay na yun. Kung halimbawa, sa 100 pesos, ay malaki ang inyong patong nyo na 100, malaki ang inyong expenses. Gawin nyo ng markup na 120. Gawin nyo markup nyo 140, 130. So, huwag mahiyang magpresyo. Kasi doon kayo lumulutang. Magpresyo naman kayo ng mababa pero talo kayo. Ano pa naman yung, bakit nag-ano pa rin tayo, natalo na tayo. Wala na tayong magagawa. Tapos, kahit alam mong lugi ka, patuloy ka nagbibinta ng lugi. Wag ganyan. Wag kayong magpadala dyan sa mga mga katabi. Wag, gawa tayo ng paraan para lulutang tayo. Kakaiba yung diskarte natin. Sa negosyong ito, kung hindi ka marunong mag-compute, kung marami ka pang iniisip na talo ka sa kasi malapit, kasi mura yung kabila, wag ganyan. Iba yung thinking natin. Kailangan palagi tayo mag-isip na kung paano tayo maka-continue, paano tayo abot sa finishing line. Hindi ganun yung negosyo na pababaan yung presyo. Hindi naman tayo mga milyonaryo, lahat tayo ay gustong kikita. So yung huwag niyo pansinin yung mga katabi nyo. Nung una, nung nag-survey kayo, ang ganda ng presyo nila. Nung dumating kayo, nag-open kayo, biglang bumaba yung presyo nila. Hayaan mo silang malulugi, huwag kayong sasama. Okay? So, medyo mahaba na yung guys yung ating dinidiscuss. Then nakita na siguro yung mga lugar na pinuntahan natin noong New Year, yung escapade natin after New Year. Kasi every January 2 talaga, wala kaming pasok. Holiday kami. Lahat na mga natira namin ng New Year, open kami nung 1. Lahat binibenta namin. And then kung may maiiwan man, sarado kami by 2. Kaya dumating kami dito sa Medellin. Ito yung escapade namin. Nag-island hopping kami. Together with our employees. Para naman sila may treat natin. Sa napaka-init na negosyo. Napaka-init. Small business but very hot. Titreatin natin kasi isang taon lang naman yan. Busy tayo for the whole year and then kailangan din natin magre-relax. So, andito kami ngayon sa area na ito, sa Medellin, Cebu, sa Lazy Beach Resort. And then itong lugar na ito ay nag-island hopping kami, nasa Fantastic Island kami. Nagrenta kami ng bangka. Napakagandang mga beaches. Kaso lang medyo malayo kasi mag-travel tayo ng mga almost 3 hours galing sa amin. Pero sulit naman. Maganda yung mga beaches dito. So maganda kahit minsan kasi pa iba-iba yung gusto natin. Kaya tayo mapili gusto bago-bago eh. Mga bago. Gusto nating matry yung mga bagong kahit pagkain gusto nating titikim eh. Kahit sa mga area or sa mga lugar gusto natin pa bago-bago rin. Kaya tinitreat natin yung mga tao. Okay, no? So maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Sa mga balak mag-start ngayong taon, mag-comment lang kayo, mag-share. At sa mga partners natin dyan, paki-share naman sa inyong mga experience dito sa comment natin below. Paki-share nyo yung mga experiences nyo last December. Yung kahit na yung mga magandang nangyari at bakit hindi maganda, i-share nyo dito sa comment section para natin malalaman din sa ating mga ibang mga partners kung ano yung mga experiences nyo. And then sa mga baguhan lang, it's about to start na this year. Mas maganda nga mag-start ng January. So alam nyo ba na magandang mag-start ng negosyo tuwing matumal? Kasi
malaman nyo na sa negosyo pala meron talagang time na matumal. And then, pagdating ng makalakasan, sayang-saya. And then, malaman nyo na pagdating ng bumaba na yun yung binta, so malaman nyo na meron pa talagang ganyan. So, ganyan ang negosyo. May ups and downs, mayroong mga crisis, lahat po. Ganyan ang parang buhay din. May time na nasa ibabaw, nasa baba. So, ganun din ang negosyo. Ang nakaganda lang sa negosyo, guys, kasi yun ang sinasabi na kung nagtatrabaho ka, makakain ka, mabubuhay ka. Pero sa negosyo, you'll make a fortune. Makakain ka pa, makapagbigay ka pa ng trabaho sa ibang tao, may extra ka pa rin na pwede mong mas hindi kinikita sa mga empleyado. Ganun po ang negosyo. Kaya sa mga nagbabalak natin na mga followers dyan, mga subscribers na matagal nang nag-iisip na mag-start, kung it's about to start na ngayon, na ready na kayo, hindi na kayo mag-start this year, at huwag kayong mahiyang tumawag, sa atin, mag-partner. Nandito po tayo, willing po tayong i-assist kayo, nationwide po tayo. Walang limit, hindi ito katulad sa mga nagpa-franchise na pag pupunta kayo doon, hindi na kayo mabibigyan kasi mayroon ng naka-franchise na marami, parang ganun. Iba yung experience nito sa atin kasi talagang pagbigyan ko kayo lahat ng area para lang tayo makapag-start ng negosyo. Okay? Maraming salamat po ulit. At huwag palang kalimutan, guys, mag-subscribe sa channel ni Madam Brax para doon kayo makapanood ng mga DIY kung paano ito niluluto pagtuhog ng ating mga produkto. Once again, maraming salamat po at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa mga baguhan lang at pindutin yung bell para every time meron tayong mga video, updated kayo palagi. Hanggang dito na lang po at maraming salamat ulit at bye-bye.